sinuportahan ni US Secretary of State Marco Rubio nitong Biyernes ang Pilipinas sa pagprotesta sa plano ng Beijing para sa isang nature reserve sa pinagtatalo ng Scarborough Shoal na sinasabing bahagi ito ng isang coercive na diskarte ng China sa West Philippine Sea. Ang Scarborough Reef o Scarborough Shoal na tinutukoy sa Pilipinas bilang Bao de Masinloc o Panatag Shoal ay isang high tide elevation na matatagpuan mga 100 nautical miles ang layo mula sa Zambales. Inaangkin ito ng China, ng Pilipinas, Taiwan at Vietnam, ngunit kontrolado ng Beijing mula pa noong 2012 standoff sa Manila. Ang Chinese Maritime Forces sa pangunguna ng China Coast Guard ay regular na nanliligalig at nagtataboy sa mga mangingisdang Pilipino mula sa shoal sa kabila ng natuklasan ng 2016 Arbitral Award na ito ang tradisyonal na lugar ng pangingisda ng mga mangingisdang Chinese, Filipino, Taiwanese at Vietnamese. Iyon ay nangangulugan na ang mga mangingisdang iyon ay dapat magkaroon ng access sa shoal kahit na sino ang may soberanya dito. Muling hinimok ni Rubio ang China na sumunod sa 2016 Arbitral Award bagamat matagal lang tinanggihan ng Beijing ang desisyon ng tribunal. Saad niya, Beijing claiming Scarborough Reef as a nature reserve is yet another coercive attempt to advance sweeping territorial and maritime claims in the South China Sea at the expense of its neighbors, including by preventing Filipino fishermen from accessing these traditional fishing grounds. China's actions at Scarborough Reef continue to undermine regional stability. Nauna nang tinanggihan ng Pilipinas ang sinasabing plano ng China, tinawag itong iligal at sapilitan. Naghain ng protesta ang Department of Foreign Affairs o DFA laban sa mga plano ng China noong September 12. Ang Scarborough Shoal ay naging flashpoint para sa mga tensyon sa pagitan ng dalawang pinaka-vocal claimants nito mula pa noong 2012, kasunod ng tensyonal na standoff sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Ang posisyon ng US sa Scarborough ay umuunlad, dahan-dahan at banayad sa paglipas ng mga taon. Noong 2012, kasunod na maigting na standoff sa pagitan ng Pilipinas at China, nakipagsundo ang US para masira ang pagkapatas, ngunit ang Manila lamang ang sumunod sa pag-alis ng mga barko nito ayon sa yumaong Pangulong Noynoy Aquino. Ang Washington DC ay mas dumapit sa posisyon ng Pilipinas na ang Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo nito kahit na hindi ito tahasang sinasabi. Ang Pilipinas at ang US ay kaalyado sa kasunduan na nakatali sa Mutual Defense Treaty. Batay sa kasunduan, tungkulin ng dalawang bansa na ipagtanggol ang isa't isa sakaling magkaroon ng pag-atake, kabilang ang masasakyang pandagat at tauhan ng Pilipinas sa South China Sea. Samantala, naging champion ulit ang Pilipinas sa mata ng mundo hinggil sa pagpapatupad dito ng kapayapaan at integridad sa reyon, lalong-lalo na sa Asian region, sa naging talumpati ni Secretary Gibo Teodoro sa ginanap na Seoul Defense Dialogue sa South Korea nito lamang September 8 and 9. Pilit pa itong inilihis ng isang Chinese general na dumalo din sa nasabing pagpupulong at nagtanong ng mga hindi kaya-aya sa mga ginagawa ng mga kaalyadong bansa, partikular na ang Pilipinas, at ang mga nangyayaring sigalot sa Ukraine-Russian War at maging ang Israeli-Arab conflict. Pero hindi ito umubra sa managing sagot sa kanya ni Secretary Gibo dahil ibinunyag dito ang lahat ng mga involvement ng China at pagsuporta nito sa mga makakaliwang grupo upang labanan ang mga bansang nagdanais lamang ng katarungan at karapatan sa kanyang nasasakupan. Ito'y upang magbigay daan para bigyan pugay ang Secretary of National Defense ng Pilipinas dahil sa konkretong mga kasagutan nito laban sa China. Bagay naman na sinang-ayunan nito ng bansang Vietnam ang mga ginagawang pakikiharap ng Pilipinas sa China na may pareho din karanasan sa mga pambubuli ng mga Chino. Pinalakpakan at binigyan pugay ng mga Vietnamese representative na dumalo din sa nasabing dialogue si Teodoro dahil sa matapang nitong pakikiharap sa mga representante ng China na walang ibang gagawin kundi ang magmanipula ng mga istorya na sa nasabing dialogue sa South Korea.